Niloloko lang tayo nila. Binibrainwash, dinodoktrina para umamo tayo sa kanila. Tapos, yun palang intensyon magsamantala. Pero ngayon, mala sila ngayon, mga kababayan. Bagsak ang economy ng China. Pero yung Pilipinas, maayos na po tayo. O, ito, ibigay ko po sa inyo. Yung mga propaganda po ni Harry Roque, basag na basag dito sa balitang ito. Kasi yun ang mga narrative ng mga propaganda niya. Dapat kaibiganin daw natin yung China. Kasi yung Amerika pabagsak. Yung China daw yung maganda yung economy. And we have to take advantage of it. Paano mag-take advantage na sila yung nagtitake advantage sa atin? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung economy, mga kababayan ng Pilipinas, is among the fastest growing economy ngayong 2025. Sabi yan dito sa balita. Tapos yung China po, pabagsak na po yung China. Bakit niya Mr. Maravillas tuwang-tuwa ka? Siyempre, natutuwa tayo kasi ang ibig sabihin nito, magaling yung pamamalakad ng ating Pangulong. O diba? Siguradoan niya Mr. Maravillas, masamang-masama na naman yung loob ng mga DDS. Walang epekto po yung panggugulo ng mga Duterte, ng mga DDS. Ngayon, nagbabanta na naman, nanggagatong na naman ang kudita si Digong. Sinisiraan yung national budget. Dinadivert, mga kababayan, yung atensyon ng tao sa impeach Sara. Ngayon, mga kababayan, lalong sasama yung loob ng mga DDS kasi napakaganda itong balita. Yan ang sabi dito po sa Daily Tribune. Ngayon lang, Philippines poised to be Southeast Asia's second fastest growing economy in 2025. Tapos ito yung China. Chinese economic growth among its lowest in decades. Ano kayo ngayon, mga Chinese? Ang tawag niyan dito sa amin, busong. Binosong ka na anyanoy dahil sa masamang ugali. Karma. Kinarma, mga kababayan, yung China. Hindi po ayaan ng ating Panginoon ng mga tulad ninyong masamang bansa na masyadong sakim at pakialamiro sa hindi sa kanila. Yung hindi sa inyo, nangingialam kayo palagi. Alangan man pagpapalain kayo. Unang-una, godless society po kayo. Nandyan mga atheist, mga kababayan. Kaya hindi pwede tayong mag-align po sa China. Kasi po, sa paniwala pa lang, ideology and belief, wala po Godless society, mga atheists, walang Diyos na kinikilala ang China. Kinikilala po nila yung simbolo ng demonyo. Dragon. Di ba? Ang dragon, alam ba ninyo mga kababayan ng dragon? Another name po yan na Satanas. Yan po ang dragon. Ano man niya, Mr. Maravillas, ang base mo niyan. Malinaw po sa Bible. Yan Revelation 22. The text calls Satan a dragon. Yan Revelation 12:3 reads, And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. Later in Revelation 20, verse 2, the text calls Satan a dragon. Yan ang China, simbolo po, red dragon. Marami sa atin walang paniwala sa Bible, kaya pati tayo na-impluensya ng dragon dance. Di ba? Magcha-Chinese New Year. Hindi man tayo Chinese at inaabuso tayo ng mga Chinese, pinagsasamantalan tayo ng mga Chinese, tapos makikisali pa tayo sa Chinese New Year. May sarili man tayong New Year. Tapos na yung New Year natin, patos makikasali ka sa. Ginagamit nila po ang kanilang kultura, yung mga celebration, para impluensyahan tayo
Cultural invasion yung ginagawa nila. Binibrainwash tayo para hindi tayo makalata. Yun pala, creeping invasion na. Ang unang in-invade nila, yung ating damdamin. Ganon katindi po ang brainwashing ng mga Chinese, ng China. Palibasa communist, ganon talaga yung kanilang natutunan po. Kaya wag tayong makikisali na dyan sa Chinese New Year nila. Sa kanila yan. Pagkatapos, bibintan tayo ng mga napaniwala, ng mga pampaswerte para daw yumaman, magkapera. Yung nagkakapera po, yung nagtitinda niyan. O diba? Kung ano-ano mga pungsoy-pungsoy ninyo. Niloloko lang tayo nila. Binibrainwash, dinodoktrina para umamo tayo sa kanila. Tapos, yun pala ang intensyon magsamantala. Pero ngayon, mala sila ngayon, mga kababayan. Bagsak ang economy ng China. Pero yung Pilipinas, maayos na po tayo. O, ito, ibigay ko po sa inyo. Yung mga propaganda po ni Harry Roque, basag na basag dito sa balitang ito. Kasi yun ang mga narrative ng mga propaganda niya. Dapat kaibiganin daw natin yung China. Kasi yung Amerika pabagsak. Yung China daw yung maganda yung economy. And we have to take advantage of it. Paano mag-take advantage na sila yung nagtitake advantage sa atin? Buti na lang mga kababayan, may magaling tayong presidente. May magaling tayong leader. Dumistansya tayo sa China. Ito na ang result. Philippines poised to be Southeast Asia's second fastest growing economy in 2025. Philippines maintains strong momentum as Southeast Asia's economic powerhouse. Kita ninyo? Overcoming global challenges with resilience and robust growth. Kaya po yung mga DDS. Masamang masama ngayon mga kababayan, sigurado yung loob ng mga DDS dahil sa balitang ito. Hindi effective yung paninira ninyo. Yung tiwala ng mga investors, nandiyan kasi sa ating gobyerno, sa ating administrasyon, sa ating leader. Di ba? Kaya po, na-maintain natin yung economic growth, yung pagiging economic powerhouse natin. Talo natin yung ating mga kalapit bansa, mga kababayan. The Philippines is set to maintain its position as one of Southeast Asia's top performing economies, with the World Bank forecasting a 6.1% GDP growth in 2025. This follows an estimated 5.9% growth in 2024, according to the recently released January 2025 Global Economic Prospects or GEP report. Ano kayo ngayon mga DDS? Paya kayo Ayan po. The country's robust economic expansion places it as the second fastest growing economy in Southeast Asia, trailing only Vietnam, which is expected to grow by 6.6% this year. The Philippines also outpaces its regional peers, including Cambodia, 5.5%. Indonesia, nalampasan pa natin yung Indonesia, 5.1%. And Malaysia, talo natin po yung Malaysia, 4.5%. The World Bank's projection aligns with the Philippine government's growth target of 6 to 8% for 2025. Ang saya-saya, mga kababayan. Sabi diyan, from January to September 2024, the Philippine economy recorded an average growth of 5.8%, driven by resilient domestic consumption, which the report credits to a strong labor market and relatively low inflation. These factors are expected to sustain momentum in 2025. Yung sinasabi nila na matindi yung inflation dito po, mas matindi po sa ibang bansa. Maganda dito sa ating bansa. Ang inflation po o pagtaas ng mga bilihin, it is a global phenomenon. It happens everywhere in the world. In most countries in the world, including America, Canada, Britannia, European countries. So anong problema ninyo? Sinisiraan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na kayo makamove on sa 20 pesos na bugas.
Magde-declare yung ating Pangulo ng Food Security Emergency. Ayan, Food Security Emergency Declaration likely on January 22. Ano ang purpose? To enable the National Food Authority to release rice tax to local government units and other agencies at lower prices, thereby freeing up warehouse space and supporting local farmers through increased palay procurement ahead of the upcoming harvest season. Para yung pagsasamantala po ng mga negosyante na mataas ang presyo ng pagbenta nila ng bigas, malabanan po. Magre-release ngayon yung kailangan yung declaration na yun para makapag-release po ng bigas yung National Food Authority. Ano kayo ngayon? O diba? Hindi pa intulutan po ang pagsasamantala ninyo. Karamihan po sa negosyante ng bigas, Chinese. Di ba? Talagang sinasabotahe po, sinasadya ninyo para magalit yung mga Siguro dinidiktan kayo ng China para isabotahe ang economy natin. Kasi natatalo na natin mga kababayan sila. Second fastest growing economy na tayo. Ayaw kasi ng China na tayo po ay yumaman. Kasi pag yumaman tayo, hindi na nila tayo pwedeng ibuli kasi pwede na tayong bumili ng mga armas. Kita ninyo ang agenda ng China? Dapat weak lang tayong bansa. Kaya hindi sila natutuwa. Kaya ginagamit nila yung mga kaalyadong politiko rito, mga traidor dito sa ating bansa para siraan yung ating Pangulo, para hindi magtagumpay. Kasi pag may na yung ating bansa, madali nilang imanipula. Huwag tayong papayag po. O ito, we support the President sa kanyang mga aksyon. Mga economic reforms para sa bagong Pilipinas. Yan po ang Pilipinas. Number 1 yung Vietnam, 6.6%. Yan ang Pilipinas po. Talo natin yung Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand. Pati yung Thailand, kalahati lang yung Thailand po, 2.9%. You see? Ano kayo ngayon? Yes, sabi dito, sustained regional demand. The World Bank noted that growth across the East Asia and Pacific region would be supported by solid domestic demand despite global headwinds. The report states private consumption is set to remain firm, supported by low inflation. In robust labor market, low inflation. Hindi man masyadong mataas yung presyo ng mga bilhin dito. Low inflation po, yun ang ibig sabihin. In robust labor market conditions that will bolster household incomes. Dadagdag yung trabaho po para may income yung mga pamilya at kasama dyan yung mga ginagawa ng ating gobyerno, yung AKAP, yung may bababang sweldo po, sinosubsidize ng ating gobyerno. At yung AKAP, direkta pong pinakikinabangan ng mga mamamayan. At yung mga mamamayan po na tumanggap ng AKAP, siyempre hindi man nila yan itatago, gagastosin nila. So lalo po na nagiging robust ang economy kasi umiikot yung pera. Kasi yung mga dating walang pera, may pera na because of the subsidy ng gobyerno. Naintindihan na ninyo mga ob-ob. Kaya galit kayo, inggit kayo kasi. Maganda yung ginagawa ng ating gobyerno. Napapahiya kasi kayo at yung agenda ninyo, agenda ng China, na dapat hindi tayo umasenso para kaya lang nilang imanipula. Huwag kami mga DDS. Yan balancing growth and risk. Despite optimistic forecast, the report highlights the need for continued vigilance against global and domestic risks. Philippines, like other emerging economies, faces challenges such as trade policy uncertainties, the impacts of climate change, and geopolitical tensions that may dampen growth prospects. So, kailangan nating maging resilient sa climate change at itong kaguluhan, geopolitical tensions. Kaya tayo po dito, peaceful tayo. Inanggugulo po yung kampo ng mga Chinese. Ginugulo tayo ng mga agents ng China rito. Sila yung nanggugulo po sa politika. Kaya sabi ko sa inyo, 2025, yung mga pro-China politiko po, na sige po ang Pangulo, i-impeach na natin after election.
Huwag nating paupuin yung mga senador na pro-China para malinis natin ang ating bansa sa mga nanggugulo. At ayaw tayong umasenso kasi yun ang dikta ng kanilang sponsor, si Xi Jinping. Tama pa? Pero minalas po yung China. Yan Chinese economic growth among slowest in decades. Yan China recorded one of its slowest rates of economic growth in decades. Last year, data showed Friday as leaders nervously eye a potential trade standoff with incoming US President Donald Trump. Ayan ba? 5.2 lang. Talo natin. 5.2%. Kaya sabi dito, gross could fall to just 4.4% in 2025 and even drop below 4% the following year, analysts surveyed by the AFP estimated. Yan But gathering storm clouds over the country's massive trade surplus mean that Beijing may not be able to count on exports to boost an otherwise lackluster economy. Trump, who will begin his second term next week, has promised to unleash heavy sanctions on China. Maraya pa kayo, napakaganid ninyo kasi. Yan ang abuti ninyo. Tama pa? Kaya dikit lang tayo kay Trump. Dikit tayo sa Amerika. Kasi po, ang Amerika, demokrasya, parehas natin, democratic country, parehas yung ideology. Yung China po, wala communist. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.